Okay, so ang message po natin ngayong umaga, ang title po, our message today is called The Parable of the Four Soils. Ayan. Okay. I believe about this topic ay na-message ko na po ito long years back. Okay. Pero itong topic na to, gusto ko pong ulitin ngayon kasi to give way sa susunod na linggo. Kaya huwag kayo mawawala next week kasi mayroon pong part 2 ito. Paano mo naman yung word, paano ka magbe-benefit sa word ng Panginoon. Okay. So, kaya gusto ko po munang simulan ito ngayon as part 1 and then yung part 2. Kasi dahil kulang yung oras natin, hindi naman natin pwedeng pagsabayin lahat today. Okay. So, kaya po gusto ko i-preach sa inyo ito para ma-preempt kayo dun sa next week. Okay. Now, church, open your Bible in Book of Matthew chapter 4 verse 4. In NIV version, ang sabi po dito, Jesus answered, "It is written," nakasulat, "Man shall not live on bread alone, but on every word." Pakisabi nga po, every word. But on every word that comes from the mouth of God. Now, so, kung ang tao po ay hindi lamang nabubuhay sa kanyang mga pisikal na pangangailangan, hindi lang tayo pinalalakas ng pagkaing pisikal, not by bread alone. Kailangan natin ng daily nourishment ng Word of God. Okay. So, kailangan, di ba, mayroon na kayo narinig, food for the soul. Ayan, di ba? Yung Word, yan ay pagkaing spiritual na kung saan pinapakain din natin yung ating spiritual life. Okay. So, kung ang tao ay hindi lang nabubuhay sa pisikal na pagkain o pangangailangan, ibig sabihin napaka-importante ng word o ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Now, lahat po ay nagsisimula sa word. Even the creation, di ba? If you read your Bible, it all started sa word. In the beginning was the word. Di ba? Naalala niyo po, in Book of John, chapter 1, verse 1, and the Word was God and was with God. Okay. Tapos sabi nga sa verse 14, yung Word nagkatawang tao and became flesh. Okay. So, ang Word, I hope ma-preach ko po ito sa pinakapayak, the simplest way na mauunawaan natin kasi napaka-importante po ng Word sa buhay ng tao. Okay. Dahil lahat ng bagay ay nagsisimula sa salita. Now, I realize, in the context ng message natin ngayong umaga, hindi ka pala blessed dahil narinig mo yung word. Blessed ka pag in-apply mo yung word. Kasi doon magsisimula yung manifestation ng word sa buhay mo. So I've been thinking over the years na regarding this parable of the four soils. Okay. It's also called the parable of the sower sa Bible ninyo. So the parable of the four soils. Kasi sabi ni Jesus about this parable, ito daw yung key to understanding the other parables. Okay. So, malalaman mo yung mystery ng kingdom of God pag alam mo itong parable na to. Okay, so siyempre, sino bang ayaw sa atin na malaman yung mystery ng kaharian ng Diyos? Amen? Kaya nga sabi sa Mark chapter 4 verse 13, "Then Jesus said to them, 'Don't you understand this parable?'" Kasi napaka-importante. There are about at least 50 parables, if I'm not mistaken, sa Bible. There are about 50 parables. Okay? Now, sabi ni Jesus, "Don't you understand this parable? How then will you understand any parable?" So, the parable of the four soils, yun pala yung key to understanding lahat ng parable sa Bible.
So kaya ang sabi ko po sa inyo kanina, well, kailangan pala nating maintindihan itong particular na parable na to para maunawaan natin yung parable. Mamaya explain ko ano yung parable. Kasi marami siguro yung bago, if you're first time in the church or first time ka makarinig ng word na parable, ano yung parable? Parang scramble ba to? Di ba? Kasi nung bata kami may scramble. May scramble pa ba ngayon? Ayan. So, yun. Napaghahataan yung edad natin, no? Kasi time namin sikat yung scramble. So, hindi po scramble to, parable. Pakisabi po, parable. So ito pa lang, parable of the four soils, ang key to understanding lahat ng parable sa Bible. So, ano ba yung parable of the four soils is about? Okay, the parable of the four soil is about the four basic responses people have when they hear what the Bible has to say about. Okay, yun pala yun. Yung the parable of the four soils, ito pala yung apat na klase kung paano ang tao ay nagre-response every time na siya ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Ayan. So sabi natin kanina, word is so powerful. Diba? Kaya niyang i-transform, kaya niyang i-change ang buhay ng tao. Kaya niyang i-transform yung situation ng tao. All things are possible pagka yung word na yun ay naunawaan mo at in-apply mo. Okay? Nag-put ka ng faith, nag-trust ka, nag-hope ka sa word ng Panginoon. Pwedeng maraming mangyari. Okay? So, samahan niyo po ako, basahin natin, open your Bible in Book of Luke, chapter 8, verses 4 to 15. Ayan. Medyo mahaba lang pero kailangan nating basahin po ito. Okay, let's start with verse 4. Sabi dito, while a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, He told this parable. So imaginein mo, si Jesus in His ministry, in His earthly ministry, habang siya po ay palipat-lipat sa mga bayan-bayan o sa bawat lugar-lugar, siya po ay nangangaral ng parable. In parable. Okay. Sabi niya sa verse 5, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, it was trampled on, and the birds of the air ate it up. Some fell on rock, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. 7, other seed fell among thorns which grew up with it and choked the plants. Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than what sown. Alam nyo, bago ako mag-continue, no, ito yung maganda. Actually, isa pa to sa principle talaga ng Bible eh. I-pre-empt ko lang sa inyo, yung giving natin, every time you give, alam mo ang maganda kay Lord? Kasi we cannot outgive God eh, no? Yung generosity ng Panginoon, every time na nagbibigay tayo, talagang ang return ni Lord lagi multiplication. More than sa mabinigay natin. Kasi yan ang sabi niya. Sabi niya dito sa verse 7, 100 times more than was sown. Kung ano yung itinanim mo, ang ibabalik ng Lord talaga is more than pa. Ganon ka-generous ang Panginoon eh. So when He said this, He called out, He who has ears to hear, let him hear. Ayan. Kaya sabi niya doon sa mga tao, yung may mga pandinig, makinig. Kasi totoo po yun. Meron talagang nakakarinig pero hindi pinapakinggan. Para ngayon, di ba? Naririnig mo ako pero lumilipad utak mo. Di ba? Nandun ka na, nasa Southwoods Mall ka na. Di ba? Naggaganong ka na ng mga samgyup doon o doon sa... Di ba? Lumilipad. Naririnig mo ako. Pero hindi mo ako pinakikinggan. Parang sabi natin last week, di ba? Kilala ka pero hindi ka kinikilala. Magkaiba yun eh. Okay. Verse 9. His disciple asked him what this parable meant. Siyempre, nagtaka din yung mga disciple. Bakit parable ang tinuturo ni Jesus? In verse 10, He said, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables. Okay, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand. Iyon ba yung purpose ng Lord? Kailangan ba nilang hindi maintindihan? Kailangan ba nilang maunawaan? Explain ko po mamaya yan. In verse 11, sabi po dito, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Okay tandaan nyo So dito yung mga parang ginamit ni Jesus dito na mga analogy, okay? Gumamit siya ng mga examples, gumagamit siya ng mga parables like seed. Pag sinabing seed dito ay word of God. Okay? Pag sinabing soil, puso ng tao. Heart. Okay?
Verse 12, those along the path are the ones who hear, and the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Verse 13, those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Verse 14, the seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries. Okay. Verse 15, worries, riches, and pleasures, and they do not mature. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it. Tingnan nyo ha, sabi dito, yung good soil daw, sila yung nakarinig, ni-retain, di ba? Nag-persevere. Okay, nagpatuloy. Kaya ngayon, namunga. Okay, nag-produce siya ng crop. Okay, balikan natin yung question. Ano nga ba? What is parable? At bakit nga ba si Jesus nagtuturo in parable? So well, ang sagot po dito is, ang parable po kasi ay isang earthly story. Okay? Parang pag ikaw ay galing ka dito sa church na to at naka-attend ka dito, inabot mo nung ikaw ay Sunday schooler pa, di ba? Maraming mga Bible stories. Okay? But the parable is an earthly story with a heavenly meaning. Okay? The Lord Jesus always used parables as a means of illustrating deep divine truths. Stories na kagaya nito, kasi pagka mga stories, di ba, parang mga narratives, di ba, mas madali siyang maintindihan ng mga nakikinig. Okay? And very, very rich yung symbol ng mga parables. So, parables were a common form of teaching in Judaism during time ni Jesus sa kanyang ministry. So, marami siya mga graphic analogies, gumamit siya ng mga pamilyar sa bawat isa. Marahil siguro noong unang panahon kasi ito yung mga nakikita nila sa paligid nila. 'Di ba? Pagka nagbasa ka ng Bible, isa sa mga graphic analogies na ginamit ng Bible is salt. 'Di ba? Sabi ng Bible, you are the salt of the earth. You are the light of the earth. Di ba? It's a parable. Di ba? Parang earthly stories with heavenly meaning. Di ba? Bakit ako naging ilaw? Bakit ako naging asin? Di ba? Ano pa ginagamit ng Bible? Bread, sheep. Meron siyang double meaning. Okay? Earthly stories in heavenly meaning. So, ngunit yung parable, it requires more explanation. Hindi po siya close-ended. It's an open-ended. Okay? That's an open-ended. Pag sinabing open-ended, talagang pagka narinig mo siya, may mga revelations kang natatanggap. 'Di ba? Kung paano ito nagiging applicable sa life mo. So, and at one point in Jesus' ministry, nagtuturo talaga siya ng parables. Okay? So, like for instance, today, itong parable of the sower, itong parable of the four soils, we were taught, di ba? Kasi sabi ko nga po siya, hindi po siya close-ended kasi. Alam mo, pag binasa mo ang Bible, inexhaustible talaga siya. Ang daming niyang revelation. As long as the revelation is progressive, hindi siya nagko-contradict from the previous kung ano yung natutunan mo before. Dapat nagpo-progress siya. Okay. Now, so we were taught na itong parable of the soil na to, ito yung parang ang tinuro sa atin is parang ito yung determining factor ng ligtas at saka hindi ligtas. 'Di ba? So, mamaya explain ko sa inyo. So, but because it's open-ended, there may arise possible revelations. At yun po yung gusto kong i-share sa inyo today. Na paano siya magbibigay sa atin ng spiritual lesson, hindi lamang doon sa dati nating alam na ito ay para lang ma-determine mo kung sino yung naligtas at saka yung hindi naligtas. Ngayong umaga gusto kong i-address in the context of this parable, the parable of the four soil, gusto ko po i-address yung mga anak ng Diyos o yung mga nakakilala na sa Panginoon o sabi natin yung mga naligtas. Yun ang gusto kong i-address ngayon para dito po sa parable of the four soil. Mamaya rin po maintindihan ninyo as we go along. So, Jesus' explanation of the parable of the four soil highlights four different responses to the Word of God.
Okay ha? Siguro po meron na kayong idea ngayon. Ulitin ko. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kasi we were taught that the parable of the four soils, parang bang nagiging judgmental tayo na para bang ito yung determining factor natin na pag ang isang tao ay hindi tinanggap yung salita, hindi na siya ligtas. Di ba? Judgmental na tayo, di ba? Pero ngayong umaga, gusto kong gamitin itong narrative na to o itong parable na to doon sa mga sabihin nating mga nakakilala na sa Panginoon. Kung paano ka magre-response o paano tayo nagre-response every time nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Tingnan natin kung nasaan tayo dito sa apat na to. Okay? Ulitin ko. Explanation ng parable of the four soil highlights four different responses to the Word of God. Ulitin ko, paano ka nagre-response sa salita ng Diyos every time na nakakarinig ka nito? Okay. Now, another question maybe is, Pastor, bakit ba kailangan pa ni Jesus na magturo ng parable at mag-speculate yung mga tao ng meaning nito? Well, church, kung imagine niyo po, during that time, sabi ko nga po sa inyo, si Jesus nagtuturo siya, nangangaral siya sa crowd ng parable. Tapos, ang ginawa niya, pagkatapos siya magturo ng parable, yung kanyang 12, yung kanyang mga disciples, di ba, nag-cross sila to the other side. Okay, or umalis sila at itinuro ni Jesus sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng mga parables. Kaya nga, mababasa nyo doon sa ating pong text na sabi ng mga disciples, Lord, bakit kailangan mo magturo sa parable? Diba? Bakit kailangan parable lang ituro mo? Kaya sabi ni Jesus, kasi sa inyo, kayo na mga nakakilala sa Panginoon, kayo na mga tumanggap kay Hesukristo, kayo sa inyo ginrant yung mystery ng Kingdom of Heaven. Pero doon sa mga matitigas ang puso at ayaw nilang tumanggap, hindi sa kanila ginrant yung mystery. Because the parable is a blessing to those with willing ears. Yun. Parang sinasabi ni Jesus kasi hindi sila willing tumanggap, yung puso nila matigas. Diba? Sayang lang sa kanila ang mystery. Pero kayo na mga bukas na ang inyong mga spiritual eyes of understanding. Sa inyo ginrant na yung mystery. Kaya church, hindi nyo ba nanonotice? Habang nakikinig kayo ngayon, kahit anong salitang sabihin ko, nauunawaan nyo na. Hindi mo ba napapansin, pag nagbabasa ka ng Bible, naiintindihan mo? Napansin nyo yun? Minsan nga, pag nagbasa ka ng Bible about a story, di ba, akala mo, kasali ka sa story, di ba? Nung binabasa mo yung David and Goliath, gusto mong tulungan si David, di ba? Kasi parang, tawag dito, na-adapt mo yung story. Not because of anything, but because yung spiritual eyes of understanding mo nakabukas. Kasi gift ng Holy Spirit yun. The moment that you receive Christ as your Lord and Savior. So, sa ministry ni Jesus, kaya parable yung mga pinapaliwanag niya, parable yung kanya mga tinuturo, kasi meron talaga mga nagre-reject talaga ng word. Diba? Blinded sila. Hindi nila alam kung ano yung meaning. Kasi nga, kung willing ang mga nakikinig, doon niya lang maiintindihan. Doon mo lang maintindihan. Diba? Once na ikaw ay nag-focus, maunawaan mo talaga eh. So, Jesus made a clear distinction between those who had been given ears to hear and those who persisted in unbelief. Okay? So talaga kaya sabi ni Jesus, yung may mga pandinig, makinig. Okay? Kasi talaga maniwala po kayo, hindi talaga lahat ng nakakarinig ay nakikinig. Hindi talaga willing yung kanilang heart. Diba? Naririnig nila pero hindi nila pinapakinggan. Kaya anong sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 7? Always learning but never able to come to a knowledge of the truth. Diba? Talagang, kaya pala nung araw, sabi ng mga matatanda, huwag ka magbasa ng Bible kasi baka mabaliw ka.
Kasi hindi mo talaga pala siya maunawaan unless your heart is willing to learn. Okay? So, yung mga disciples, tayo na mga anak ng Diyos, tayo po ay binigyan ng gift of spiritual discernment. Okay? So, kaya madali mong nauunawaan yung katotohanan. Okay? Kaya po, sa atin today, tayo mga believers, kagaya nung mga disciples ni Jesus Christ, meron tayong gift of the Holy Spirit. Diba? Anong sabi ng John chapter 16, verse 13? Meron tayong gift of the Holy Spirit that guide us into all truth. Diba? Kaya anong sabi ng Bible? The truth will set you free. Okay. So, na-open yung ating eyes. Understanding. Diba? Kaya nga naunawaan natin yung words of eternal life. Ganun talaga. Pansinin mo, nung araw, nung wala ka pang relationship kay Jesus, di ba, kahit na paulit-ulit mong basahin ng Bible, meron nga akong kilala, sabi niya, Pastor, 4 na beses ko nabasa yung Bible. From Genesis to Revelation, from Old to New, 4 na beses ko na natapos yung Bible. Ang tanong ko sa kanya, ganun, ano din doon yung naipamuhay mo? Kahit basahin niyo po ng pabalik-balik ang Bible, kung hindi po natin ipapamuhay, hindi tayo mag-o-obey, hindi natin na-apply, wala rin pong kwenta yon. You are not blessed because you heard. Kasi itong 4 na to sa parable of 4 soils, lahat sila nakarinig. Pero isa lang kinonsider ng Lord na good soil. Amen. So, kaya pwede mo nang basahin ng Bible ngayon, hindi ka mababaliw. Kasi sabi nila noon, baka daw masira ang ulo mo. Alam ni Jesus Christ, He understood na ang truth is not sweet music to all ears. Diba? Sometimes the truth hurts. Pag binasa mo ang Bible, mga kapatid, ito meron akong bilin sa inyo. Pag nagbasa tayo ng Bible, ituring mo ng pagbabasa mo ng Bible para ka nakatingin sa salamin. Okay? Salamin. Ibig sabihin, ang application nito para sa sarili natin. Hindi tayo nagbabasa ng Bible para hanapan ng mali si sister o si brother. Tama? Naku, siyang-siya. Diba? Siyang-siya to eh. Hindi po, hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. Kaya tayo nagbabasa ng Bible para baguhin tayo ng Word. Amen? Say amen. Kaya pag nagdi-devotion kayo, huwag kayo mag-isip ng ibang tao. Kaya ganun eh. Grabe ko na nga ba eh. Sabi ko na ba, impyerno to eh. Sa impyernong punta nito. Hindi po ganun ha. Magbasa ka ng Bible para ka nakatingin sa salamin. Di ba yun ang sabi ni James? Di ba? Yan ang sabi niyan James eh. Okay, So, bakit nga ba si Jesus nag-speak in parables? Kasi nga, para doon sa mga genuine, yung mga taong may genuine hunger for God. Because parable is blessing to those with willing ears. Blessing po yon. Kasi nga, mauunawaan mo, maiintindihan mo ang kingdom of God. Kaya ngayon, alam mo na, di ba? Alam mo na yung mga principle. Di ba? Alam mo na kung paano mo i-use yung authority mo against the enemy, the devil. Di ba? Alam mo na kung paano ang gagawin mo in prayer. Everything na bukas na yung spiritual eyes of understanding because your heart is willing. Pero, kaya parable yon kasi sabi ni Jesus, don't feed the pearls to the pigs. Di ba? Sayang, sabi, hindi naman sila willing, nire-reject lang naman nila. Kaya explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng parable. Because to you is granted the mysteries of the kingdom of God. Okay? So, kagaya nga po ng sabi ko kanina sa inyo, I've been thinking about the parable of the 4 soils over the years. And I've been reconsidering the fact that this parable is not actually a determining factor if you are Christian or not. Kasi sometimes, kasi ulitin ko, para mas malinaw, I've been reconsidering kasi when I was young, I was taught over the years na ang konteksto nitong parable of the 4 soils ay para malaman mo, ma-judge mo, ikaw ligtas, ako hindi.
Ligtas ako, ikaw hindi. Christian ako, hindi ka Christian kasi hindi mo tinanggap yung word. Okay. Now, I've been reconsidering the fact na sometimes ang buhay nating mga mananampalataya have been responding to the Word of God in these 4 manners. Okay? So, Jesus' explanation of the parable of the soil highlights again 4 different responses to the Word of God. So, ngayon, tingnan natin ang sarili natin kung saan tayo dito. Ulitin ko po, the seed is the Word of God. The parable of the sower concerns a sower who scattered seed. Okay, ang seed ay ang salita ng Diyos at yung sower, ito yung Panginoon. Siya ay naghasik. Nakakita na ba kayo ng farmer na nagtatanim? Nakakita na kayo? Sino dito yung marunong magtanim? Makasyudad pala talaga lahat yung mga... meron na nga urban farming di ba? May mga urban farming, nakakita na ako ng mga bahay, may mga lettuce na sa bubong, di ba? May grapes na sa bubong. So, may mga urban farming na. Pero I believe the principle is the same. You need to scatter seeds. Diba? So may mga ang seed ay salita ng Diyos at ang sower ang Panginoon. Siya ay naghasik ng salita ng Diyos. Okay, pinangaral ang salita ng Diyos. Ayan. Now, which falls on 4 different types of soil. Yung daw seed, yung daw, ano yung Tagalog na seed? Buto. Yung seed, yung buto, yung salita ng Diyos daw, ito daw ay nag-fall sa 4 na klase ng soil. Ano yung soil? Heart. Okay, ng puso ng tao. So looking at the parable of the 4 soils this way, nakikita natin that any Christian, ikaw at ako, can fall into any of the 4 categories at any time. Hindi po ba? Ulitin ko, 4 na responses. Maaring ikaw at ako minsan ay nagpo-fall din dito sa 4 na kategory na to. Okay, since Scripture contains so many truths about various aspects of life, a single Christian can have all 4 types of soil in their life at one time. Merong areas sa buhay natin na we simply ignore everything the Bible says. Do you agree? That's one category. Okay. So, maaring ikaw ay mananampalataya na, pero nagpo-fall ka pa rin, or ako, dito sa kategorya na to, na minsan, ini-ignore natin ang salita ng Diyos. Number 2, merong areas where we initially obey, di ba? Paminsan-minsan, nag-o-obey tayo ng salita ng Diyos, pero nagpo-fall back tayo into old sinful patterns. Hindi po ba? Hello? Tama ba? Na kahit Kristiyano ka, minsan mag-o-obey, tapos minsan magpo-fall back ulit doon sa dati niyang mga ginagawa. Meron din naman Kristiyano areas where we want to obey, pero na-choke siya. Okay, na-choke siya ng mga problema, di ba? Na-choke siya ng mga alalahanin sa buhay, kaya hindi siya nagpatuloy. Okay? Pero meron din namang area sa life natin na successful and fruitful tayo following Jesus. And the life of following Jesus then is to make more and more of our life into the good soil. And that is what disciple is all about. Okay, ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Ang word na naririnig natin sa lahat ng dako, nasa lahat ng platform today. Napaka-bless natin itong generation natin. Diba? Napaka-bless natin. Lahat na, pag nag-open ka ng internet mo, nasa websites na, diba? May kumakatok sa pinto, pagbukas mo ng TV mo, pagbukas mo ng radyo, nasa lahat na ng platform ngayon, makakarinig ka na ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya hindi mo na pwedeng sabihin na hindi mo narinig. Diba? So I want you to see this, church. To summarize the point of the parable of the soil, of 4 soils, it is a man's response. Yun ang gusto ko makita nyo ngayon. Ha? Don't be judgmental kung sino yung
Kristiyano o hindi Kristiyano. Don't be judgmental kung sino yung ligtas o hindi ligtas. Ang gusto kong makita mo ngayon, yung sarili mo. Paano ka nagre-response every time naririnig mo yung Word of God. Okay. So, ito yung point nitong parable na to. A man's response of God's Word is determined by the condition of his heart. Okay. Take note ang soil dito, yung heart natin. So the heart of the problem is the heart. Yung pala ang problema, yung puso natin. Kasi nga, madaya yung puso natin. Okay, yun pala. Kasi paano, dito sa 4 responses na to, hindi mo pwede sabihin na ito, hindi to mananampalataya, kaya hindi niya tinanggap. Hindi, ang point ko dito, kahit nga mananampalataya ka, sometime, ganito yung nagiging response mo. Okay, number 1, ang sabi ng Bible, ito raw, isa sa mga soil, hard soil. Along the wayside, sabi ng Bible, along the wayside, nandyan yung sower, nandyan yung Panginoon, okay, nandyan yung mga nagpipreach, okay, sila ay nag-aasik ng salita ng Diyos, ito ka ngayon, paano mag-response ang tao pag narinig niya. Meron akong illustration dyan ng 4. Ito yung wayside, nasa upper left. Yan yung wayside, nasa upper left. Okay. So, ano ang ibig sabihin niyang hard soil? It represents someone who is hardened by sin. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, pag meron tayong wini-withhold na kasalanan, nahihirapan tayo tumanggap ng Word of God sa puso natin. Tama? Minsan nga, ginajustify pa natin eh. Diba? Hindi. Naiintindihan naman ako ni Lord eh. Tama. Naiintindihan naman ako. Paminsan-minsan lang naman eh. Amen. Sabi mo sa katabi mo, sige, tahimik kayo, sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw ang pinag-uusapan. Amen. Bato-bato sa langit, pag tinamaan, ikaw na yon. Okay. So, ito pala yung hard soil. Ang hard soil, mga kapatid, is, it represents someone who is hardened by sin. Ayaw niya talagang mag-surrender. Diba, kahit naririnig niya yung word, ayaw niya mag-surrender kay Lord kasi dahil nga, nag-e-enjoy pa siya. Enjoy pa eh. Diba? Narinig niya, pero hindi niya nauunawaan yung salita. Kaya ngayon, ang sabi ng Bible, nung may naghasik ng butil, anong ginawa ng devil? Di ba, nagpadala ng ibon, kinain yung mga butil. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Yung puso kasi nung tao na to, uninterested. Hindi siya interesado. Di ba? Hindi siya interesado na wala sa kanya, wala sa kanya yung salita ng Diyos. Kaya ngayon, ang nangyari, yung seed na yon, na-prevent siya ng pag-sprout. Kaya ano nangyari? Naging pagkain lang siya ng ibon. Ibig sabihin, nakakita na kayo nagsasik ka ng seed, tapos kinain lang ng ibon. Ganun daw nangyari doon sa Word of God na yon. May naghasik, pero hindi mo tinanggap, uninterested ka, so kinuha lang ng devil yung Word. Di ba? So, anong sabi ng Bible? Kasi ano kaya nangyayari doon? Blinded tayo sa Word. Hindi natin maunawaan. Kaya sabi ng 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world, walang iba kundi si Satan, had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Talagang binablind talaga ni Satan talaga, yung mind talaga. Pag ang heart is unwilling, uninterested, dyan papasok si Satan. Iba-blind niya talaga yung ating understanding. Kaya hindi mo maunawaan. Ito yung number 1, sa wayside. Ito yung mga taong walang hunger sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Nasubukan nyo na bang mag-devotion? Yan, siyempre, uso. Nagdi-devotion sila. Chichikin ni cell leader yung devotion ko. Okay. So, nasubukan mo na bang mag-devotion pero hindi mo maintindihan? Nasubukan mo na ba na makinig ng sermon
pero ayaw mag-sink in sa heart mo. Kasi, hindi willing yung heart. Now, church, maging honest po tayo. At one time in your life, hindi nga po ba, minsan ganito tayo. Na ang ating pong puso ay hard soil. Diba? Parang minsan unwilling tayo. Not because, of course, not because we are 100% unwilling. Maybe because, kasi nga, meron tayong sin na hina-harbor sa life natin. Kaya minsan, gina-justify natin. Maghahanap pa tayo sa Bible ng justification. Diba? Si David nga, si Solomon nga, 1,000 asawa eh. Ako nga, 4 lang eh. Diba? So minsan, di ba, na ganun pa tayo. Minsan, nagja-justify pa tayo. Kaya ngayon, yung word hindi makapenetrate. Amen. Number 2, the stony soil. Mabato. Ayan. Mabato yung soil. Sabi dito naman, yung pangalawang soil dito ng parable, meron naman siyang lupa. Meron namang soil. Nga lang, yung ugat, hindi lumalim. Diba? Hindi lumalim yung ugat. Kaya ngayon, nakakita na ba kayo ng halaman na hindi malalim yung pagkakaugat niya? Pag yan ay binagyo, mabubuwal yan kaagad. Mabubunot kaagad yan. Kasi nga hindi lumalim. Diba? Minsan dahil nga minsan natutuyot, diba? Dahil nga hindi malalim yung ugat, pagka matindi ang araw, mabilis na matuyot. Kaya di ba, pagka minsan makikita mo parang, sister, bakit parang nanunuyot ka ngayon? Di ba? Parang kulang ka sa word. Joke lang po yan, huwag kayong mag-judge ha. Yeah. Siguro marahil sa matinding problema. Kasi ang stony soil pictures a man who professes delight with the word. Ayan. Minsan kasi, tandaan nyo po ito ha, ang Word of God, huwag tayo mamili. Huwag niyong piliin yung blessing lang sa Bible. Piliin niyo rin yung correction. Di ba? Gusto mo lang basahin, ito blessing, papasahin ko. Pag correction, ayoko niyan. Hindi po ganun. Hindi tayo namimili sa salita ng Diyos. Kasi minsan, professing delight lang tayo. However, kaya hindi na-change yung heart. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagwo-worship tayo, ano man ang sitwasyon. Di ba? Good times and bad times, magwo-worship tayo. Kasi, paano pagka walang blessing, kaya mo pa rin ba mag-worship? Di ba? So, dapat talaga, lumalim yung root natin. Di ba? Isa sa mga responses ito ng tao eh. Yung meron, lang siya, sumaya lang, di ba? O, kumusta yung service? Kumusta yung message? Maganda. So, tanongin nyo, mamaya, paglabas natin church o, kumusta yung message? Maganda. Maganda, ano maganda? Ano natutunan mo? Maganda. Ang ganda. Sinong maganda? Hindi po kailangan maganda. Ano ang natutunan natin? Di ba? Kasi sabi sa Hebrews 6:4, sabi dito, it is impossible for those who have once been enlightened. I want you to take note of this word enlightened. Alam niyo ibig sabihin dito ng enlightened? Nagandahan lang. Nasayahan lang. Di ba? Ganun lang. Pero hindi talaga siya nag-commit dun sa word. Hindi siya nag-commit spiritually. Di ba? So, kaya, pag tinanong kayo, kumusta? Ang word, maganda. Hindi, tanongin nyo, ano ang natutunan mo? Yun po ang importante doon. Amen po ba? So, yung kanina, doon sa wayside, ano yung number 1 ulit? Hard soil. Ayan. Ngayon, stony soil. Ngayon pupunta naman tayo sa thorny soil. Alam nyo, minsan talaga, actually, hindi minsan eh. Alam nyo ba sa blessing, meron ding testing? Kasi alam nyo, minsan ang blessing nakakapagpalayo kay Lord. Kaya minsan hindi ka pa niya binibless kasi alam niya, mawawala ka pa. Di ba? Mawawala ka pa. Kaya sabi ng Lord, saka na, pag ready na yung puso mo, saka ako na ibabagsak sa iyo yung pagpapala. Kasi dito sa thorny ground, dito, yung kanyang spiritual life,
yung kanyang prayer life, devotional life, yung kanyang church life, di ba, maraming competition. Ang daming competition. Tandaan niyo po, anuman ang gusto mong gawin sa Panginoon, maraming opposition at competition. Di ba? Ang daming competition. Yun lang pag-church mo pag Sunday, ang daming competition yan. Daming competition, ang daming opposition. Kaya minsan, ang nangyari dito sa thorny soil, ito naman yung nakarinig naman siya ng word, nga lang, minsan, nachuchok siya dahil iba yung kanyang concern. Iba yung kanyang interest. Nachuchok siya kasi dahil sa mga pangangailangan. Hindi ko po sinasabing mali yung pangangailangan. Hindi ko sinabing mali yung magbayad ka ng bills. Hindi ko sinabing mali yung maglinis ka ng bahay. Hindi ko sinabing paminsan-minsan ay mag-outing. Hindi po masama yun. Ang sinasabi ko lang is, minsan kaya yung word ay hindi makapenetrate kasi nachuchok yung mind mo, yung heart mo from other concerns. Diba? Ngayon, nakaupo ka dyan, iisip mo, sino kaya yung tindahan kaya may bumili? Diba? Ano kayang lulutuin kong ulam mamaya? Tapos, Monday bukas, marami na naman mga bayaran. Diba? Kumbaga parang nachuchok tayo sa mga life's concerns. Minsan nga yung pleasure pa, di ba? Pleasure na, dumating yung pagpapalas, Saturday ng gabi. Ayan, so bukas, magte-text na yan, hindi, Pastor, di mo na ako maka-church. Bakit? Saan ka? Ito po kami sa Boracay ngayon. Okay, enjoy. So, hindi naman masama. Nga lang problema, ito yung mga tao naman na hindi naging malalim yung kanilang pagkaka-receive doon sa word kasi nga nachuchok sila ng mga pangangailangan sa buhay. Okay? So, the world displeases God. Sabi ni Apostle John, nag-point out siya ng 3 aspects. Okay? Na malalaman mo daw kung ikaw ay nagmamahal na sa kamunduhan. Ang sabi dito, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life. In 1 John chapter 2, verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. So there are 3 outstanding chokers in life that makes us unfruitful, worries in life. Diba? So ito yung nakarinig ka naman ng salita ng Diyos. Minsan naman ay lumalim din. Nga lang dahil sa mga worries in life, nawala. Yung word. Minsan, yung deceitful of riches, mas inuuna pa natin yung kayamanan ng sanlibutan. May tanong nga po ako sabi, kung ikaw daw ay mabubuhay ng 100 taon, 100 taon, alin doon at gaano katagal doon yung ini-invest mo sa kaharian ng Diyos? Di ba, panay investment natin dito sa babaw ng lupa. Invest tayong lupa, bahay, sasakyan, sa bangko. Panay investment. Well, di ko pa na sinasabing mali yun. Pero alin naman doon yung ini-invest mo sa kaharian ng Diyos? And then, desires for other things rather than God's. Yan yung mga 3 outstanding chokers ng 1 John 2:16. Yan ang problema ng thorny. Pag sinabing thorny, naghasik, tumubo naman yung halaman. Di ba? Tumubo naman yung word. Nga lang, mas dumami yung mga halaman sa paligid niya na mga thorny. Maraming mga, tinik. Yung mga tinik na yung represents yung mga worries. Di ba? Kaya nawala. And then, syempre, lastly, ito yung gusto natin. Yung good soil. Ayan. This good soil represents the one who hears, understands, and receives the word, and then allows the word to accomplish its result in his or her life. Ibig sabihin, nag-o-obey sa word. In Luke chapter 8 verse 15 says, but the seed on good soil, yung salita ng Diyos doon sa good heart soil, stands for those with a noble and good heart who hear the word, retain it, and by persevering produce a craft. Yun pala yun. Kaya magkaroon talaga siya ng manifestation. Mamumunga talaga siya, magpo-produce talaga siya ng crop. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, you are not blessed because you heard. Kasi itong 4 na to, lahat nakarinig eh. Tama po ba? Lahat ito nakarinig. So you will only be blessed if you obey and apply God's word into your life. Dalang tunay na tumanggap at nakakaunawa ng salita ng Diyos, nagpapatuloy what matter or no matter what the cost.
Amen? Ang tunay na nakakilala, tumanggap, at nakakaunawa ay nagpapatuloy. Amen? At ang pruweba, syempre, may bunga. May bunga yan. Nagmamanifest yan. Maniwala po kayo sa akin. Pagka ikaw ay nag-o-obey sa word, tingnan mo yung buhay mo noon at buhay mo ngayon. Makikita mo yung pagkakaiba. Amen? Namumunga po yan. Kasi promise ng Lord yan sa life mo. Meron ako ditong some sort of illustration ng parable of the sower. Ayan, paki-plus nga natin yung, yan, tingnan ninyo. Tingnan nyo kung paano mag-response yung mga, yan, para mas malalo nating maunawaan. Yung soil, yung nasa kaliwa, yung napunta sa wayside, yung sa hard rock, sa thorny, tsaka sa good. Okay. Dito, lahat sila nakarinig. Tama po ba? Yung response, yung wayside, dead ma lang. Meron bang Kristiyano na ganyan o wala? Hindi, pastor, unbeliever lang yan. Yun yung sinasabi kong point kanina. Hindi lang unbeliever yan. Kahit na ikaw Kristiyano na, minsan in your life, dinidedma mo yung word. Next. Ang OA naman. Sabi ni pastor, mag-create o mag-build tayo ng kultura ng honoring, ang OA. Tama? Parang OA naman. Next. Thorny. Parang ang corny. Masyado naman dramatic. Forgive. Diba? Love one another. Ang boring, ang OA. Pero yung isang response, sabi niya, well, good. Diba? Dahil sabi ng Lord, gawin natin. Amen? Then, anong reason? Anong nangyari? Yung sa wayside, dahil nga dinedma niya, ninakaw lang ng diablo yung word. Kaya wala nangyari. Tapos, ito namang sa hard rock naman, dahil naman sa mga persecution, pa-Christian ka pa. Di ka naman nagbabago. Diba? Tama ba? Sino yung nakakasalanas ng ganyan? Pa-Bible ka pa. Nako, makakaranas po kayo ng persecution. Diba? Maniwala po kayo, unang-una po yan sa pamilya ninyo. Sunod sa mga kaibigan ninyo. Diba? Isa sa mga persecution, pag ikaw lumalapit ka na sa Panginoon, hindi ka na nila i-invite. Alam niyo ba, pag ikaw Kristiyano na, lumiliit na ang friendship mo? Lumiliit na. Kasi boring ka na kasama. Tama, sabi nila. Pero hindi kaya boring ang maging Kristiyano, masaya kaya. Amen? Tanggapin mo talaga, ipe-persecute ka talaga. Diba? Tanggapin mo na. Kaya, hayaan mo lang sila. Si Jesus nga pinersecute eh. Ano sabi ng Bible? Blessed are those who are persecuted. Pag pine-persecute ka, lalo kang pagpapalain ng Lord. Kaya pag ikaw pine-persecute ka, sinasabihan ka naman sa sama, sabi mo, persecute pa more. Kasi marami pang blessing eh. Diba? Blessed are those who are persecuted. Maniwala pa kayo. Tanggapin nyo na ngayon pa lang. Persecuted. Ano sabi ng Bible? Carry your cross daily. Pag Kristiyano ka na, yung cross, bit-bit mo yan, kasama yung persecution. Ano pa? Pag Kristiyano ka na, sabi, die to yourself. Tama ba? Nabasa nyo? Dying to yourself? Parang namatay ka na, yung dati mo, ikaw patay na. Tama ba? No, kung palalawakin mo yung dying to yourself, naniniwala ko, ang taong patay na, wala nang pakiramdam. Tama? Meron ba kayo nakilala na patay na may pakiramdam pa? So kung sabi ng Bible na, mamatay ka na doon sa sarili mo, yung dati ikaw mamatay na, so ang taong patay, wala nang pakiramdam yan, kahit i-persecute ka, okay lang. Tama ba? Nakakita na ba kayo ng patay na reklamador? Diba? Ano ba tong kabaong to? Tigas-tigas. Meron ba kayong ganon? May narinig kayong ganon? Wala. Ang patay, hindi reklamador. Tama ba? Tama? Kasi sabi ng Bible, you must die to yourself. Amen. Parang di yata kayo naniniwala. Tanong mo yung katabi mo, patay ka na ba? Hindi nga. Patay ka na ba? Kung hindi pa, sana mamatay ka na. Sa dating ikaw, sa dating mong ikaw. Yung dating mong ikaw, dapat mamatay na yan. Patay na yung dating ikaw. Yung dating chismosa, patay na yon. Yung dating reklamador, patay na yon. Wala na yon. Yeah. Amen.
Kasi ang patay, hindi reklamador. Sabi mo sa katabi mo, ang patay, hindi reklamador. Amen. Kaya kahit na ang iluto ni nanay maalat, okay lang. Patay na ako eh. Tama? Kahit hindi masarap ang ulam, okay lang kasi patay na ako eh. Amen. Ang patay, hindi reklamador. Amen. Next, yung choke the word, totoo po yun. Itong reason na to, dahil nagpipilit ka namang maglalim sa Panginoon. Nga lang, maniwala po kayo sa akin, machuchok ka minsan. Chuchok ka na mga alalahanin. Pero huwag kayo mag-alala. Sabi ng Bible, cast all your cares upon Him because He cares. Pasa mo lang kay Lord. Pasa mo lang. Di ba? Si Lord ang bahala. Kaya yun yung mga alalahanin. Pero yung number 4, naunawaan niya, tinanggap niya yung salita. Kaya ngayon, yung soil na sa wayside, goodbye. Yung word, wala lang. Di ba? Number 2, sabi nung yung sa hard rock, nag-disappear kasi kinain nga ng diablo. Now, yung number 3, unfruitful, pero yung good soil, nag-produce. Nag-produce siya. Yan, malapit na po tayo. Tinitingnan ko lang kung tinatanggap niyo yung word. So to summarize the point of the parable of the soil, it is a man's response of God's word. And yan po ay nade-determine, ha? Don't judge people, pero judge natin sarili natin. Yan po ay nade-determine sa kondisyon ng puso natin. Okay, so the context of the parable of the four soil makes this abundantly clear. Jesus doesn't just want hearing, He wants obeying. Okay, and application. So ang bottom line ng parable of the four soil is this. Whenever na ang word marinig ninyo, there will be 4 basic responses. Ang question, paano ka nagre-respond? Paano? Kasi nga, church, merong 4 na klase ng responses. Sometimes the devil gets in the way. At pipigilan ka talaga niya. Yung pagsisimba mo lang, pipigilan ka ng diablo kasi ayaw niya makarinig ka. Ayaw niya kasi alam niya, pag nakarinig ka, maunawaan mo. Amen? So, yun ang problema. Number 2, other times, yung kasalanan. Di ba? Yun yung nagpapabigay sa atin ng guilt feeling, di ba? Na ayoko muna magbasa ng Bible kasi the more na mabasa kong Bible, the more na nakikita ko yung kasalanan ko. Amen? So, dahil nga bumalik na doon sa old patterns, hindi nagkaroon ng root sa life niya yung word. Then, meron namang times na tunay naman na ikaw naman talaga ay sumusunod sa word of God, sa instruction ng Lord sa Bible. Pero nga, the cares and business of life, di ba? Ang dami mong hugasan, di ba? Parang sabi, di ba? Narinig ko na, wala ba akong karapatan man lang na magpahinga? Pwede ka naman magpahinga. Diba? Pero ano ba namang unahin mo muna si Lord? Diba? Pwede naman problema. 2 oras lang naman ng pag-church eh. Diba? Matagal pa nga yung manood ka ng tinapos mo yung Netflix ng lahat ng season. Diba? Tapos 2 oras sa church, hindi mo maibigay kay Lord. Diba? Hindi naman masama yung maglinis ng bahay. Hindi naman masama yung maglaba. Kasi yun laging dahilan. Kasi dami kong labada, hindi ako makapag-church. Hindi po matatapos ang labada, maniwala kayo. Hanggat ikaw nagdadamit, may labada. Tama. And syempre, number 4, ideally, ultimately, we want God's Word to take root in our lives. And magkaroon ng byproduct yan, yung bunga. Look at yourself now. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Though hindi naman siguro agad-agad namumunga, pero meron ka nakikitang pagbabago. Tama? Yung in-invite mo dito sa church, hindi sasama yan kung walang nakitang pagbabago yan. Maniwala po kayo. Kaya yan sumama kasi may nakita sa'yo yan nakakaiba. Do you agree? Ay, syempre, kung ako man imbitahin ako sa church, ikaw nga hindi na bago niyan, sasama mo pa ako. Idadamay mo pa ako. Di ba? Pero kaya sumama yan, may something eh. Hindi siya yan ganyan dati. Amen po ba? Amen? Wow. Because that's the power of God's Word. Yan ang power ng Word ng life ng God sa life natin eh. Okay, so in closing mga kapatid, syempre application natin. Paano natin i-apply? 'Di ba?
para tayo maging good soil. Siyempre kailangan, even in the natural process, kailangan niyang pina-fertilize. Di ba? Kung ikaw nagtatanim, kailangan mo ipe-fertilize mo yan. Di ba? Didiligan. Ang pagsabi, ang pagdidilig dyan, siyempre, yung panalangin. Pag na-receive mo yung word, manalangin ka na maunawaan mo. So, dinidiligan yan lagi. Paano mo ipa-fertilize? So, you need to obey. Di ba? You need to obey, you need to apply yung word para po siya ay mag-manifest. Para siya mamunga. Church, may natutunan po ba tayo? Tayo po tayo sandali. Meron akong tanong sa inyo. Be honest to yourself. Totoo nga ba na minsan sa buhay natin, nangyayari sa atin yung apat na yon? Number 1, matigas yung puso natin. Kaya ayaw natin tumanggap. Next, iniiwasan natin. Ayoko na nga mag-church kasi every time nakakarinig ako ng salita ng Diyos, namamagnify lang yung guilt ko, yung sin ko. Next, gusto ko namang sumunod. Nga lang, ang dami kong dapat gawin, tapusin eh. Di ba? Dami ko pang dapat tapusin. Pero ang gusto ng Lord sa atin, mga kapatid, is yung good soil. I realize, dapat yung heart natin. Kaya pala nag-pray si David na, Lord, create in me a pure heart. Kasi ito yung tataniman ng word. Dapat yung heart talaga natin ready to accept. You don't need to be perfect. Diba? Hindi mo kailangan maging perfecto para tanggapin yung salita ng Panginoon. Pero alam ko, yung salita ng Panginoon, yun yung magpe-perfect sa atin.